Kunin natin lahat, i-deliver natin sa Malacanang para meron silang mainom. Ito ang reaksyong ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng sinabi ni President Marcos Jr. na ipunin ang tubig ulan para magamit sa tagtuyot. Ang sabi ng Vice Presidente, ipunin ang tubig at dalhin sa Malacanang. Hindi naman ito pinalampas ng Malacanang at sa pamamagitan ni Undersecretary Claire Castro ay binuweltahan nila ang Vice Presidente. Ang sabi ni Castro, wala kang alam sa batas. Marahil ay hindi po niya batid ang batas na ito. Kaya nakakapagtaka po tayo na Vice Presidente pero hindi po niya alam ang batas patungkol po dito. Unang-una po ay hindi naman po talaga malalaman marahil ni Vice Presidente kung ano po ang pag-prepare ng administrasyon patungkol po dito sa Bagyong Krising dahil wala po siya sa bansa at nagbabakasyon siya sa The Hague. Panoorin pa natin ito. Pero bago yan, huwag kang limutang mag-like at subscribe para sa mga pinakabagong balita. Unahin ko muna ang mga katanungan. Okay na po ba? Nakikita na po natin sa screen si Secretary Manny pero parang hindi po yata tayo nadidinig. Okay? Pansamantala ay sasagutin ko muna po ang mga katanungan habang naghihintay po tayo sa ating mga piling public servants na magre-report ngayon. May katanungan po muna dito galing kay Tristan Nodalo ng Newswatch. Comment po sa statement ni VP Sara Duterte na nagpalala ang lack of preparedness ng Marcos administration sa nararanasan ngayong problema ng pagbaha. Unang-una po ay hindi naman po talaga malalaman marahil ni Vice Presidente kung ano po ang pag-prepare ng administrasyon patungkol po dito sa Bagyong Krising dahil wala po siya sa bansa at nagbabakasyon siya sa The Hague. At dahil mga pagpupulong na ito na kasama po bago po umalis ang Pangulong Marcos papuntang US, hindi po rin niya ito malamang nakita at nabalitaan. At muli, wala po ang kanyang presensya sa Pilipinas para husgahan kung ano man ang naging trabaho ng Pangulo at ng administrasyon at ng mga concerned agencies patungkol po dito sa Bagyong Krising. Unang-una po, naiulat na po natin kahapon ang mga ginawa at naging accomplishments po ng ibang mga concerned agencies katulad po ng DSWD, DOTR, at pati po yung Philippine Coast Guard ay nagbigay na rin po ng libreng sakay. Maliban po sa DOTR na nagbigay din po ng libreng sakay sa MRT, LRT. At yun po ay direktiba ng Pangulong Marcos Jr. At kasama din po dyan yung paghahanda mismo po para po sa food packs na ibibigay natin sa ating mga kababayan na naapektuhan ng Bagyong Krising. So, muli, hindi po maiiwasan ni Vice Presidente na mamintas dahil wala po siya sa Pilipinas at hindi po niya nakikita kung ano ang ginagawa ng gobyerno para sa taong bayan. Pangalawa pong katanungan. Nasabi rin po ng Vice Presidente, mula din po to kay Tristan Nodalo, ipunin po natin lahat tapos i-deliver po natin sa Malacanang para po may mainom siya. In response sa naunang sinabi ng Pangulo to reuse flood water for agricultural purposes. Unang-una po, kinutya niya ang suggestion na ito ng Pangulo na ipunin ang tubig ulan. Marahil ay hindi po niya batid ang batas na ito. Hindi po ito bago. Kaya nakakapagtaka po tayo na Vice Presidente pero hindi po niya alam ang batas patungkol po dito sa rainwater collectors. Meron na po itong batas. Republic Act number 6716. Ito pa po ay noong March 17, 1989. An act providing for the construction of water wells, rainwater collectors, development of springs and rehabilitation of existing water wells in all barangays in the Philippines. So nakakapagtaka po talaga na wala po yatang kaalam-alam ang Vice Presidente patungkol po sa rainwater collection system.
at ang pinapalabas lamang niya ay pag-iipon ng tubig sa timba. Tandaan po natin na ipakita rin po ng DSWD at ng Pangulo ng ibang mga tubig na naipon ay maaari pong inumin. Galing po yung gadget o yung equipment na pag-filter ng water. Yan po ay naipakita naman po ng ating Pangulo. So, at meron pa po tayo na balita patungkol po sa pag-iipon ng tubig. DPWH installs rainwater collector systems in Nueva Vizcaya schools. This is March 11, 2025. Dahil naman po ay nasa batas, kinakailangan po talaga meron po tayong sistema sa pagkokolekta ng tubig, ulan. At meron din po noon, ito po as of Feb 2024, meron pong sinusulong itong si Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers noon tungkol sa pag-compel, sa pagiging mandatory ng installation of rain collection systems. So, medyo nakakatawa po ang dating ni Vice Presidente dahil hindi po niya alam patungkol po dito. So, okay, nandiyan na po ba si Engineer Christopher? Engineer. Yes. Okay. Bago po tayo bumanta kay Secretary Manny, ang tanong po natin, yung po ba nakaraan na ulan, si Bagyong Krising, ang balita po natin ay sa 3 araw na tag-ulan, ang ibinuhos nito ay katumba sa 1 buwan. Paki-explain nyo nga po ito, sir. Bali, ang nangyari po, Yusek Claire, no? We have what they call normal rainfall rate per place per month, base sa historical records natin na 30-year period. Ngayon, yung naging pag-ulan, na dulot nga nitong si Pinag-iba yung Habagat during the time of Krising, in between July 19 hanggang 21, ay nalagpasan niya po yung normal na monthly rainfall ng Science Garden, Quezon City in just a 3-day period. Kaya nakita naman po natin yung talagang mga pagbaha na naranasan sa nakararaming bahagi, hindi lang dito sa Metro Manila, kundi maging sa mga karatig lalawigan. So normal po talaga pag ganun po karami ang ibinuhos na ulan, ay talaga pong magkakos din po talaga ng pagbaha? Well, posible po yan. No? Bukod pa dyan na kung talagang may mga parte or yung pagbabago sa ating environment, for example, yung mga daluyan ng tubig, ay isang factor na rin po yan. Pero basically, yung malagpasan lamang ng in a span of 3-day period, yung supposed to be monthly normal rain, ay talagang inaasahan po natin magdudulot talaga ng malawakang pagbaha. Sir, ito po bang typhoon na si Emong at saka Andante ay magdudulot din po ba ng ganito karaming pagbuhos ng ulan katulad po ng Bagyong Krising? Ang nakikita po natin ay posibleng magpaulan ito, but still early to compare. Pero hanggat maaari, inaabisaw na rin po natin mga kababayan sa pamamagitan po ng ating pinakitang weather advisory kanina. No? Dahil nga yung mga lugar, lalong-lalo sa kanlurang bahagi na Luzon, ay inulan na with the previous Habagat episode enhanced by Krising. At sa mga susunod na araw ay posible pa rin ulanin ulit ng Habagat episode being enhanced naman by Emong and Dante. So, kahit minimal lang sabi natin hindi ganun karami, pero kung saturated pa yung mga kalupaan ng mga area sa inulanan nitong mga nagdaang araw, ay posibleng maging cause pa rin ang mga pagguho ng lupa. At yun nga, yung nabanggit din natin kanina na yung pag-subside ng mga water level sa ating mga ilog ay posibleng maging mabagal dahil nga may na-anticipate pa po tayong mga pag-ulan sa susunod na araw. Kaya yung paalala natin sa ating mga kabayan sa nakararaming bahagi po ng Luzon, particular na sa mga lalawigan at kanlurang bahagi, na patuloy pong mag-monitor sa latest update natin regarding mga pagyong Dante at Emong, pati na rin sa Habagat. At yun nga, patuloy din pong makapag-ugnayan sa kanilang local government officials at saka local disaster risk reduction managing officers para sa mga patuloy na disaster preparedness and mitigation measures. May forecast po ba tayo sa darating na SONA ng Pangulo patungkol sa weather? Well, inaasahan po natin na throughout this week kasi inaasahan po natin may mga pag-ulan pa rin dito sa Metro Manila, no? Hindi lamang sa Metro Manila kundi sa mga ilang bahagi pa ng ating bansa. And by next week ay posibleng magkaroon tayo ng gradual improvement of the weather, although subject for monitoring pa rin dahil pinakita natin kanina na may isa pang sama ng panahon na nasa labas ng PAR at we're not ruling out the possibility na baka pumasok dito ng ating responsibility by next week. Maraming salamat, Engineer Christopher.
ng DOST Pag-asa. Makakasama po natin ngayon muli si Secretary Manny Bonoan. Secretary Manny. Good morning, Yusek Claire. Good morning, sir. Ano po ang good news natin sa ating mga kababayan? Well, ganito po, ang Department of Public Works and Highways mula pa nung Huwebes nung last week, nagmo-monitor na po kami sa lahat ng regions all over the country na nakaka-experience dito sa habagat at saka yung effect ng Typhoon Krising, no? And sa monitoring namin mula Cordillera, dito sa National Capital Region, Region 1, 2, 3, 4A, Region 6, sa Negros, Region 8, and Region 9. Ito yung mga naka-experience ng mga effect ng habagat. At of course, dito sa Northern Luzon, ito yung Typhoon Krising. So, from July 17 up to kanina, I think we have recorded actually a total of 41 effects ng ito, habagat, na nagkaroon ng mga road closures, especially sa national roads. Pero ang magandang balita naman dito, yung national primary roads natin like Manila North Road at Maharlika, Daang Maharlika, from Cagayan all the way to Zamboanga had been open all the time. At saka itong Cagayan Valley Road natin from Tuguegarao all the way to Manila. Bukas naman, wala tayong aberya dito sa national primary roads natin. Ang nakita namin na naapektuhan actually dito sa mga phenomenon na ito are mostly yung secondary and tertiary roads. Of course, nung Monday, of course, dito nagkaroon tayo ng flooding maraming parte ng Metro Manila. But as of today, we have all these national roads that we have reported na 41. 33 of them have already been rendered passable at meron pang 8 na talagang minomonitor pa namin na meron pang tubig baha. Pero napapansin namin na medyo mabilis naman yung pag-subside na ng baha dahil hindi naman malalakas yung ulan. So yun po ang natin. We hope that by today, lahat yung remaining 8 road sections will be passable. Isa po sa Cordillera. Of course, itong sinasabi natin sa Cordillera, yung Quezon Road, for safety reason, we have to render it close to general traffic muna until such time na yung itong phenomenon ng habagat at saka yung effect ng dumarating na typhoon, hindi po namin pinabubuksan. So we are recommending ng mga papunta ng Baguio, gamitin muna po yung Marcos Highway at saka Nagilian Road for the time being. Dito naman sa NCR, medyo, I think the only problem na nakikita namin dito is dito sa Taft Avenue, but it's receding well. Pangasinan, ganun din po. At there are 2 road sections dito sa Region 3 in Bataan and Tarlac. Actually, that's receding na rin po yung mga flood waters po natin. So, ito po yung situation natin ngayon, and we continue to monitor po on a hourly basis, periodically, na nagre-report po sa amin yung mga ating mga regional offices all over the country para malaman po natin kung ano yung situation natin sa ating mga lansangan. At may share po naman natin sa general public kung ano po yung kailangan nilang gawain. Sa Metro Manila po, I think nasabi nga natin na it has been a phenomenon yung again yung downpour natin, kaya nagkaroon tayo ng malawakan pagbaha ulit sa Metro Manila, notwithstanding that marami pa rin po yung ginagawa ng DPWH at saka Metropolitan Development Authority na ginagawa para maibsan po natin yung mga ganitong pagkakataon na nababaha ang Metro Manila. So, ito po, yung report po namin for the time being, and we continue to monitor po kung ano yung sa lahat ng regions throughout the country po. Yes, sir. Ang tanong po dito ni Harley Valbuena ng PTV, ano na po ba ang na-accomplish natin para dito sa patungkol po sa flood control projects? Kung may nagawa, may ginagawa pa, may mga kinukumpuni,
at kung ano po ang naidulot ng mga flood control projects natin para mas mabilis na mag-subside yung tubig po. Yes, I think that's a good point. Actually, mula po nung nagsimula po tayo dito, nung mid of July of 2022 hanggang itong May of 2025, ako'y nire-report ko po na lahat ng flood control projects all over the country, we have already completed, I think, 9,856 flood control projects that have given immediate relief, especially sa mga low-lying areas all over the country po. At sa kasalukuyan, meron pa rin tayong ongoing na mga projects na about 5,700 mula itong 2025 hanggang 2026. At meron pa rin tayong inaasahan na mga projects na naman sa 2026. Ito po yung this is a combination po yung mga minor flood control projects at saka yung mga malalaking projects in the 18 major river basins of the country. And I think there has been significant relief na naidulot na po itong nagawa natin ng mga flood control projects, especially in the low-lying areas po. Kasi sa tingin po namin, this is of course yung engineering solution na sinagagawa namin are providing immediate relief. But I think sabi nga ng ating Pangulo, hindi lang po naman yung engineering solution ang dapat nating tingnan, kundi po yung it has to be done cohesively at collaboratively with the other agencies kasi may mga environmental issues. Kasi napapansin po namin, yung mga lalong-lalo na yung mga tertiary rivers natin, silted na po yung, mababaw na po yung riverbeds natin. Kaya halos during summer season, natatapakan mo na po yung riverbed natin. Kaya ito po yung pinagtutuunan din namin ng pansin sa DPWH na kailangan po natin ma-dredge, ma-desil para yung carrying capacity ng mga rivers natin. Nabanggit mo kanina, Yusek Claire, actually yung pag-ipon ng tubig baha at flood waters. Ito yung kabilin-bilinan ng ating Pangulo na kahit na pati doon sa mga flood, integrate po namin ngayon sa kautosan nating Pangulo yung pag-ipon ng tubig baha. So gumagawa po kami ng mga retarding basins wherever it is technically feasible para yung maipon natin yung mga tubig na pwedeng gamitin sa irigasyon, sa kahit na sa water supply at saka kung ano-ano man, no? Kaysa sa yung dumadaloy lang yung tubig baha papunta sa dagat. Yun sabi ng ating presidente. So noong 2024 at saka ngayon, sa lahat ng gagawin namin flood control projects, ini-integrate po namin ito yung mga river basin program po namin sa lahat na ng flood control projects natin ngayon, Yusek Claire. Yan. Salamat po at naipaliwanag niyo po yan bilang Secretary ng DPWH dahil parang maraming hindi nakakaintindi patungkol sa panukala ng Pangulo na maipon yung tubig ulan at parang pinagtatawanan pa po ng Vice Presidente. Well, anyway, Sec Manny, ang tanong dito, ngayon naiulat nyo na po na marami na po kayong nagawa patungkol po sa flood control projects natin. Paano nyo po masasabi sa ating mga taong bayan, isiguruhi po natin, i-assure po natin sila na itong mga pondo na ibibigay para sa flood control projects ay nagagamit po ng tama? But ito po yung kailangan po natin, full responsibility ng Department of Public Works and Highways na po yung mga pondo po na ilalagay, lalo-lalo sa flood control projects are technically and effectively being implemented ng department para doon sa inaasahan natin ng impact na pag-prevent ng flooding, especially in low-lying areas po, nagagampanan. Marami naman pong nagsasabi na po, nagpapasalamat sa atin na marami na pong biyaya na naidulot yung mga flood control projects natin. Of course, marami pa po kasi yung mga other areas that we need to attend to na kasalukuyan po under this administration ni Presidente na kailangan pa rin po nating pagtuunan ng pansin. Lalong-lalo na po at sinasabi natin na itong mga climate change phenomenon
kailangan ni-revisit na po namin yung mga technical parameters namin kung paano namin tugunan itong climate change phenomenon. Kaya nga nung mga nakalipas na mga taon, ang ginagamit po namin na design parameters namin ay yung mga anywhere between 15 to 25 return period. Technical po ito, pero ngayon po, hindi na po namin pwedeng siguro yun lang ang gagamitin namin kasi ginagamit na po namin ngayon dito mga 50 years return period o kaya yung mga lalaking river basins, 100-year return period na po yung ginagamit namin under this administration po. Kaya technically, we are coping up with yung requirements po para matugunan po din natin itong climate change phenomenon po. Yes. Tama po, yan din po sinabi kanina ni Engineer Christopher dahil nga itong 3 araw na nag-ulan ng Bagyong Krising ay parang umabot ito sa equivalent to 1 month na ulan na ibinuhos at talaga ito'y magdudulot ng pagbaha. Pero ang maganda po yata balita rito, Secretary Manny, ay mas mabilis naman pong humupa ang tubig dahil sa mga flood control projects po ng administrasyon natin. Tama po. I think especially in Metro Manila, po ang DPWH, tinutulungan po namin ng MMDA na kukumpunihin po yung mga lumang pumping stations na po sila to increase their discharge capacities. Mga 32, if I recall, 32 pumping stations po are under upgrading at matatapos po namin ito by next year na po lahat yung 32 primary pumping stations po in Metro Manila. Para sa tingin po namin, mas mabilis po, mas malaki po yung discharge capacities po nito. Having said that anyway, kailangan din po natin siguro pagtuon ng pansin po yung mga ibang rason kung bakit nagkakabaha pa rin, lalong-lalo na yung waste management at saka yung mga kababayan natin na nandun sa may mga gilid-gilid na mga esteros po, ay dating natin pagtuunan din pansin. Po. Tama po kayo, Secretary Manny, sana ay magkatulong-tulungan po talaga lahat. Considering na may nakita nga po ang MMDA na sofa at ref sa creek na nakakahadlang para dumaloy ng tuloy-tuloy ang tubig. So, yun po. Tama po. Tama po yun si Claire. Actually, makakabuo ko ng isang bahay. Actually, pagkadating doon sa may mga pumping stations natin, kasi nando doon lahat yung sangkap sa isang bahay. Actually, pagka dumaloy ng mga ganyong pagbaha. Maraming salamat, Secretary Banoan. Baka meron po kayo nais ipahayag sa ating mga kababayan patungkol po sa ating mga proyekto ng DPWH. Well, asahan po ninyo that sa ating instructions po ng ating presidente, kailangan po pagtutugunan po ng pansin ang DPWH, lalong-lalo po yung vulnerable areas dito sa lahat ng dapat ng Pilipinas para matulungan po natin maibsan kung paano man lang within this administration, kung paano namin matulungan at maibsan lang po yung mga problems for flooding in many areas. Ito po yung mga priorities that the President wants to pagtuon ng pansin ng DPWH. So makaasa po kayo na ito yung gagawin po namin. Maraming salamat, Secretary Manny Bonoan, at maraming salamat po kay Engineer Christopher Perez ng DOST Pag-asa. At bago po tayo magtapos, meron po tayong good news. Ito'y mula sa NFA at nakapag-release na po ang NFA sa DSWD dito po sa Tarlac ng 6,600 bags or sacks of rice para po ito tulong sa mga kababayan natin na nasasalanta po ng bagyo. Mayroon din po na ibigay ang NFA sa lokal na pamahalaan ng Puerto Princesa na 200 sacks of rice bags. LGU Palawan 300 at hindi po na danyos, wala pong danyos yung mga stocks, lalo-lalo na po dito sa Occidental Mindoro and Valenzuela Warehouse. So far po, nationwide walang nadanyos na mga stocks po natin, ng mga bigas. At ang NFA ay ready anytime to release stocks to requesting LGU and relief agencies. At sabi po ng NFA administration, super secure in terms of buffer stock ang NFA at meron po tayo enough stocks to last for 12 days
buong Pilipinas po ay makakakain. At libreng sakay, umaarangkada na sa Cebu. 20,000 na pasahero makikinabang kada araw. Libre na ang pagsakay ng mga commuter sa mga modern jeepney sa rutang Orgelio Park Mall sa Cebu. Simula ngayong araw matapos ilunsad ng Department of Transportation at LTFRB ang libreng sakay program. Ang programa ay tugon sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ibsan ang arawang gastos ng mga commuter sa kanilang pasahe at bigyang sapat na kita ang mga jeepney operator at driver. Sinabi na Transportation Secretary Vince Dizon na malaking tulong ang libreng sakay, lalo na sa mga estudyante dahil nasa 200 pesos kada linggo ang matitipid nila sa pamasahe. Kabilin-bilinan ng Pangulong Marcos Jr. na dapat paginhawahin natin ang buhay ng mga kababayan natin. Ang libreng sakay program dito sa Cebu ay isang paraan ng pamahalaan na makatipid sa kanilang araw-araw na gastusin at magamit ang matitipid sa ibang bagay gaya ng pagkain o gamot ng ating mga kababayan. Ani ito ni Secretary Dizon. Ayon sa kalihim, ang libreng sakay program ay makakatulong din sa mahigit 400 drivers at operators dahil fix na ang kanilang kita at hindi na kinakailangang humabol sa boundary sa pamamagitan ng service contracting program. Nasa 125 million pesos ang inilaang budget para sa libreng sakay sa loob ng isang taon para sa ruta ng Orgelio Park Mall kung saan nasa 20,000 na pasahero ang sumasakay kada araw. Pinag-aaralan na rin ng DOTR na magbukas ng libreng sakay sa iba pang ruta tulad ng Talisay IT Park kung saan maraming call center agents naman ang sumasakay. Magpapatuloy ang libreng sakay araw-araw tuwing 6 to 9 a.m. to 5 to 8 p.m. hanggang 2028. Ito ang unang libreng sakay sa Visayas at maglulunsad din ng libreng sakay para naman sa mga public utility bus sa Davao bukas na siya namang una sa Mindanao. Our people, just a little bit, to get by on a daily basis dahil alam naman natin, life is hard, the commute is hard, so if we can provide this libreng sakay dito sa Cebu and other areas throughout the country, malaking bagay yon for our workers, for our students, so this is really the president really wants to help our people just get by on a daily basis. Kontrata na natin silang lahat. All of them. Okay. So, bantayan natin. Baka may magsingil pa sa mga to. We need to inform the public na talagang everything is free. Oh. Diyan lang po sa Mandaue, pauwi na po ako. Pauwi ka lang? Bakit? Night shift ka? Wow, grabe. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.